Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Jorel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Patayin. Sa isang dagandong, ilang halimaw na kasing lakas ng mga baka ang biglang tumama sa butas ng malalaking kutsilyo at mabibigat na baluti. Gustong tumulong ng panggalan at masasamang tao tay, ngunit nilabanan sila ng mabibigat na baluti na ito. Makalipas ang ilang rounds, duguan na sila sa buong katawan at nagtamo ng matinding pagkatalo. Ang Aaron ay nahulog pa rin sa lupa. Gusto niyang bumangon at lumaban, ngunit wala na siyang lakas. Sinubukan niyang gumamit ng kaunting lakas upang tulungan ang sarili, ngunit sa sandaling siya ay hinimok, ang selyo sa buong katawan ng tao ay tumigil sa oras. Bago niya ito naaninag ay naninigas na ang kanyang katawan sa kinatatayuan. Nakikita lamang niya ang mabibigat na sandata na papalapit sa kanya ng hakbang-hakbang. Sa kanyang likuran, patuloy ding umalangaw-ngaw ang hiyawan at pagpupumiglas ni Zia Wei. Tumingin siya sa likod. Maraming mabibigat na sandata ang nakahanda para mapahiya siya ng may ngiti. Siya ay walang kapangyarihan. Sa oras na ito, bigla siyang nakaramdam ng mamamatay tao na espiritu. Sa pagbabalik tanaw, nakita niyang isang mabigat na baluti ang dumating sa kanyang harapan. Iniwas niya ang isang malaking kutsilyo sa kanyang kamay at nilaslas iyon patungo sa kanyang leeg. Puh! Spray ng dugo. Biglang sumigaw si Han 3,000, at pagkatapos ay binuksan ng buong lalaki ang kanyang mga mata sa takot. Ngunit hindi ito ang madilim na impyerno sa imahinasyon. Sa kabaligtaran, mayroon itong magagandang bundok at ilog, basura ng butterfly, fairy spirit at peach forest. Napunta ba ako sa langit? Hindi sinasadya ng Aaron ang ideya na hindi ito isang impyerno, ngunit hindi ito isang lugar ng pamilya ng demonyo, dahil malinaw na ang kapaligiran dito ay hindi tugma sa mga iyon. Parang may bigla siyang naalala. Aaron subconsciously hinawakan ang kanyang leeg, ngunit walang sugat. Panay ang pawis niya. Nagkaroon ka ba ng bangungot? Sa oras na ito, isang magandang boses ang tumama. Tumingin si Aaron sa tunog, at isang magandang babae ang dahan-daang naglakad sa hangin. Siya ay nakadamit ng magaan na damit, na may maputing balat at misteryosong figure. Bagamat may mga bakas ng mga taon sa kanyang magandang mukha, nagdagdag ito ng kaunting mature charm at steady na dignidad sa kanya. Ang poster ni Fengian ay isa pang matinding kagandahan. Tinitigan siya ni Aaron at saglit na hindi nakapag-isip. Pagkatapos kainin ang laso ng wawan, mayroon itong epekto ng pagpapahusay ng mga guni-guni. Sa makatuwid, hindi may iwasang mag-isip pa at natural na mangarap, na siya ay paste sa Aaron's side. Ang malajade na kamay ay marahang inilagay sa noo ni Aaron. Pagkatapos, umupo siya ng bahagya sa tabi ng Aaron. Ang isa niyang kamay ay may hawak na isang kahon. Sa oras na ito ay binuksan at napuno ng lahat ng uri ng pilak na karayom. Ibinaba niya ang isa at tutusukan niya ang tagiliran ni Aaron. Aaron subconsciously nagtago at tumingin sa kanya na may ilang pagbabantay. Ang impermanence powder at wawan powder ay walang gaanong pagkakaiba sa kalikasan, ngunit ang mga epekto nito ay ganap na naiiba, na mahirap para sa ordinaryong mga karaniwang tao na makilala. Kami lang ang makakaintindi sa pagkakaiba ng dalawa, pero sayang yung babae ni Vera na nag-joke. Vera, Zia Wei, nakalimutan kong magpakilala sa'yo. Ang pangalan ko ay Zia Ran. I'm Wei's sister or her master. Malumanay na ngumiti ang babae, parang bulaklak ang ngiti, maganda at nakakapukaw ng kaluluwa. Kapatid ni Zia Wei. Ito ang source ng peach, the source of peach. Kumunat ang noo ni Aaron. Naalala niya na pagkatapos kainin ang karne na binigay sa kanya ng babae ni Zia Wei, mabilis niyang inatake ng lason ang puso niya,
Tapos nawala ng malay sa kuweba paano siya napunta sa tinatawag na source ng Peach sa isang kisap mata. Isa pa, bilang hari ng lahat ng lason, hindi ko kaya bakit ako nalasan sa pagkakataong ito. Pagtingin sa mga tanong ni Aaron, tumakbo si Zia ng malumanay at marahang hinawakan ang likod ng kamay ni Aaron batang si Zia. Pero maari bang tumakbo si Zia na sumagot pagkatapos ni Zia Ran na maglagay ng karayom? Pagkarinig nito, natigilan si Aaron. Nang sihan nag-alinlangan si Aaron, ngumiti si Zia at muling ibinuka ang kanyang bibig. Kung tutuusin, hindi mo kayang hintayin ang selyo sa iyong katawan, batang Zia, kahit na hindi ka magagapi sa kanya ng kakaibang tinitigan ni Aaron. Paano niya nalaman ang kanyang sitwasyon? Gayunpaman, ito ay isang pagdududa na Aaron masunurin hiniling sa kanya na maglagay ng mga karayom sa kanyang sarili upang malutas ang kanyang mga pagdududa sa lalong madaling panahon. Mabilis ang buhok niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Aaron ay natatakpan ng 18 pilak na karayom. Pagkatapos, ngumiti siya at tumingin kay Aaron. Alam kong maraming tanong sa panahong ito, batang Zia. Ngayon, isa-isa kong sinasagot. Mayroong 2 uri ng mga lihim na gamot para sa pinagmulan ng Peach. Ang isa ay impermanence, at ang isa ay wawan. Ang 2 gamot ay may iba't ibang mga function, ngunit sila ay mukhang pareho. Weird, baka nagmamadali siya nung nag-apply siya ng gamot. Isa pa, hindi siya magaling sa pag-aaral, kaya nagbiro siya sa proseso ng paglalagay ng gamot, para si wawan ang ginamit bilang impermanence. Nang marinig ito, sumimangot si Han Sanchen, bagamat hindi ko kilala si Miss Zia Wei sa unang pagkakataon, hindi ko siya dapat saktan. Bakit niya ako pinainom ng gamot? Impermanence itself is good for you and her, so she doesn't mean any harm, but no joy but not all. Ngumiti siya ng mahina, pero puno ng sinseridad ang mga mata niya. Tumanggaw si Aaron sa pagkamangha. At least nataranta ang dalaga, hindi mali siya. At least matanggap siya. Ang wawan ay hindi isang malakas na lason sa kanyang sarili, ngunit isang psychedelic na bagay, na gagawing ang mga tao sa bagay na ito ay magkaroon ng hindi maayos na paghinga at mga guni-guni, upang magkaroon sila ng sapat na oras upang makatakas. Ito ay isang bagay na negel iligtas buhay, pero, pagdating dito, tumakbo si Zia sa tingin nito ay nakakatawa. Ngunit ang bulag na pusa ay bumangga sa isang patay na daga. Ako ay isang tao na hindi makagalaw ng aking hininga, tama ba? Wala ring choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Tumakbo si Zia nang nakangiti at tumango, may selyo ng lupa sa iyong katawan, na hindi maaaring maging gayon. Sa makatuwid, pagkatapos mong kainin ito, ang hindi maayos na paggalaw ng iyong hininga ay magiging sanhi ng selyo, pero I'm very strange. If the seal is triggered in my body, I should be stiff all over, kasi ganun din ako dati, pero bakit this time, si Weir? Napangiti siya. Nang marinig ito, sumimangot si Aaron. Kami ni Weir ang pamilya ng Phoenix. Kahit wala kayong skin relatives ni Weir, natunaw na kayo sa isa't isa, the Phoenix family. She was poisoned at that time. Wala akong pagpipilian kundi gamitin ang pamamaraang ito para tulungan siyang alisin ang lason sa kanyang dugo, paliwanag ni Han Sanchen. Tumakbo si Zia na tumanggo, ngunit ang kabaitan at katwiran ng batang Zia ang nagpapalamlam sa dugo mo ng dugong Phoenix ni Vera. Ang dugo ng Phoenix ay isang bihirang dugo, na maaaring magpabuhay sa mga tao magpakailanman at gumawa ng mga tao na magkaroon ng isang walang kamatayang katawan. Sa makatuwid, mula noong sinaunang panahon, hindi mabilang na mga tao ang ignorante na gustong makakuha ng dugong Phoenix. Tumanggaw si Aaron. Hindi nakakagulat na ang mga itim at puti na dobleng masamang espiritu ay sumisigaw tungkol sa Phoenix. Hindi lamang maaari kang mabuhay magpakailanman, ang pinakamahalagang bagay ay hindi mamatay, na medyo hindi normal, gayunpaman, kung sasabihin mo sa akin ang mga lihim na iyon, hindi ka matatakot sa aking masamang hangarin na sinabi ni Aaron, kung maglakas loob kang sabihin, walang pakialam ang kalikasan, ito ay ang mahinang dugo ng Phoenix na humaharap sa selyo sa iyong katawan, na nagpapalabas sa iyong katawan ng isang kababalaghan na katulad ng pagkalason. Sa pagmamadali, dinala ka niya at ang iyong 2 kaibigan sa paligid ng mga bundok upang mahanap ang daan pabalik sa pinagmulan ng Peach. Nang makita ko lang na isang araw siyang hindi bumabalik, hindi ko maiwasang mabalisa, kaya lumabas ako para hanapin ito at nagkataong nakilala kita. Kaya naman,
ibinalik kita rito. Nang marinig ito, malinaw na tumango si Aaron. Oo nga pala, gayunpaman, medyo nalilito pa rin si Aaron. Paano niya malalaman ang selyo ng kanyang katawan? At saka, kung alam niya iyon, ang selyo ng lupa ay naunawaan ng hari ng Yuming, ito ay normal lamang, paano niya malalaman ang tungkol sa kawalan ng lahat ng lason sa kanyang katawan? Tila nakita rin niya si Han pagkalito ni Aaron Shi with a slight smile. Sia Ran not only know the seal of the earth, but also can solve the seal. Dugo at may dugo akong phoenix, malinaw na malalaman mo ang sagot sa hinaharap, kahit anong gawin ni Aaron sa oras na ito. Bahagyang gumalaw siya at isa-isang tinanggal ang mga karayom sa Aaron. Pagkalipas ng isang oras, kailangan kong magsuot ng second stitch, and then I'll wait for you here. Tumango si Aaron at nagmamadaling sinabi, Senior, mukhang hindi gaanong matanda si Sia. Tumakbo si Ate Sia. Narinig ko lang na sinabi mo na kaya mong lutasin ang selyo ng lupa. Mahigpit na sabi ni Aaron. Nang marinig ito, tumakbo si Sia ng mahina at tumayo. Weir ay nasa Peach Forest, kung saan kailangan mong hanapin ang sagot. Tumakbo si Sia at umalis si Taolin. Tumingin si Aaron sa Peach Forest na may hangin sa di kalayuan, at saka dahan-daang bumangon. Kapag ang mga tao ay naglalakad sa kagubatan ng peach, nakikita na lamang nila ang kahanga-hanga at kagandahan ng mga puno ng peach. Kahit na ang mababang puno ng peach ay maikli, ito ay napakalaki. Ang makapal na ball ay napapalibutan ng maraming tao. Sa gitna ng malalagang mga sanga at dahon, ang malaking peach ay sobrang pink at malambot. Ang mga tao ay agad na may gana sa isang sulyap. Gusto nilang mamitis ng ilang prutas sa lugar. Magkagrupo sila, at umiikot ang diwa ng diwata. Ang Aaron ay talagang may eksena ng sun monkey na nagnanakaw ng mga flat peach sa langit noong siya ay nasa lupa. Sa pagitan ng mga puno ng peach, mayroong isang jade corridor. Malalim sa kahabaan ng koridor, ito ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan ng peach. May isang jade pavilion na may jade table. Si Zia Wei, ang dakilang kagandahan, ay nakaupo sa tabi ng jade table at inaayos ang mga flat na peach sa fruit tray sa jade table. Nang marinig ang mga yabag sa likuran niya, agad na tumalikod si Zia Wei at nakitang lumapit si Aaron. Isang magandang mukha ang biglang ngumiti. Patalbog, binati siya ni Aaron, gising ka ba? Tumango si Aaron at tumingin kay Zia Wei. Ang Aaron ay dapat mamantong hininga upang maging patas ang langit. Napakaganda talaga ng babaeng ito. Hindi mahalaga kung ikukumpara sa anumang kagandahang nakita ng Aaron noon, tila maganda siya sa ibang kaharian. Ito ay napakadalisay, ngunit ang mainit na figure ay partikular na maalay. Hindi siya maaaring makipagkompetensya kina Lu Raoxen at Qin Shuang, hindi dahil hindi siya kwalipikado, ngunit ang kanyang kagandahan, na hindi angkop para sa paghahambing. Siya ay natatangi at ganap na kakaiba sa iba. Ngunit kakaiba ang ganitong uri ng kagandahan, kaya espesyal na inayos ng Diyos ang isang nalilitong ulo para sa kanya. Nang makitang nakatingin sa kanya si Han Sanchen, bigla siyang may naalala, nagluwa ng maliit na mabangong dila at ngumiti ng nakakatakot, I'm sorry. Ay, inihanda ko si Sian Tao para sa iyo, kahit maliit lang ito para makabawi, para dito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Han Sanchen ng may kaawa-awa na may magandang mga mata. Ang mga nakahok na mata na iyon ay tila nakakapagsalita sa oras na ito, tila nagmamakaawa kay Han Sanchen na patawarin siya. Dahil ito ay isang hindi sinasadyang hakbang, Aaron ay natural na hindi idagdag pa ang sisi, hindi banggitin ang ilang tahi ng kanyang kapatid na si Aaron ay wala talagang nararamdaman sa kasalukuyan, kaya tumango siya nang makitang tumango si Aaron, ngumiti ito hinawakan ang braso ni Aaron at dumiretso sa pavilion. Nako, sincere ako. Ito ang mga peach na pinili ko. Pareho silang maganda at espesyal. Sabi niya, masigasig niyang inabot ang Aaron na malalaking peach. Pagkatapos matanggap ang Sian Tao, hindi na umimik si Aaron. Sa halip ay inilagay niya iyon sa kamay niya at pinagmasdan. Malaki at kulay. Alam niya ang kagandahan ng peach sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura nito, tikim niya ang Aaron. Tumango si Aaron na kumunot ang noo sa bakana ng peach, pero hindi dahil sa problema ng peach, pero sobrang sarap ng lasa ng peach. Ito ay talagang ang pinakamahusay na peach at kahit na ang pinakamasarap na prutas Aaron ay kailanman kinakain. Hindi man lang may larawan ng Aaron ang kakaiba at walang kapantay na matamis na lasa. Ang alam lang niya ay matagal nang inookupahan ang kanyang taste buds at hindi na niya maalis ang sarili.
Ito, ngumiti ang magandang si Zia Wei, ano ba? Ang sarap at walang imak, di ba? Ang siyan tao dito ay namumulaklak lamang ng isang beses sa loob ng 500 taon, namumunga isang beses sa loob ng 1,000 taon at naghihinog minsan sa 2,000 taon. Hindi iyon ang makakain ng lahat kung gusto nila. Han Sanileng, napakahalaga ba nito? Biglang lumingon si Zia Wei sa paligid, gayunpaman, hindi mo masasabi. Sa iyong kapatid ang tungkol dito, bakit, sumimangot si Aaron, bakit hindi mo masabi na hindi ito ang Peach, hindi na naman magpapadalos-dalos ang babaeng ito, di ba? Medyo natatakot ako, paano kung hindi ko sabihin sa'yo, mas gaman ba pakiramdam mo pagkatapos mong kainin itong Peach, tanong niya. Tumango si Aaron, sa katunayan, may komportableng mainit na agos na dumadaloy sa kanyang katawan, nga pala, ang sabi ng iyong kapatid na babae ay maaaring alisin ang selyo sa aking katawan, ngunit ang saligan ay tanungin ka, maaari mo ba akong tulungan? Upon hearing this, Zia Wei suddenly, storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!